book of Genesis, Praise God. chapter 32, verse 22 hanggang 32. Praise the Lord. Basahin natin mga kapatid. At siya'y bumangon ng gabing yun, at sinama niya sa kanya ang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at ang labing-isang anak ng habok at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik 24 at iniwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway at nang makita nito siya hindi manaig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya at kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya 26 at sinabi, bitawan mo ako at liwayway na at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang sa hindi mo mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagbunagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaging. 29. At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinapamanhig ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit tinatanong mo sa aking pangalan? At siya'y binasbasan doon 30 at tinawag ni Jacob ang pangalan ng taong iyon ay Peniel, sapagkat ang iya'y nakita ko ang Diyos na mukhaan at naligtas ang aking buhay. Hallelujah. At sinaktan siya ng araw na siya'y dadaan sa Peniel. At siya'y napipilay sa hita niya, kaya hindi kumakain ang mga anak ng litig ng balakang ng mga kasukasuan ng hita. Hanggang sa ngayon, sapagkat hinipo ng taong yun ang kasukasuan sa litig ng bigi. Praise Amen. the Lord. Amen. Salamat mga kapatid. Makaupo na po tayo. Salamat sa mga availability. Salamat sa ating Panginoon. Ang ating topic sa pag-aaral, hallelujah. Pakilabas po, Sister Tin. Hallelujah. Faith transformed through praise. Amen. Hallelujah. Praise God. Pray, pain, transform through praise. Kilala naman natin si Jacob mga kapatid, hindi na lingid sa atin to sa ating kaalaman, sa ating pag-aaral, sa Bible study. Kilala natin si Jacob. Amen. Ngunit, sino ba si Jacob? At ano bang aral ang mapupulot natin sa kanyang buhay? Kilala natin si Jacob, mga kapatid na mandaraya. Amen. Mapanlinlang, deceiver. Praise God. Hallelujah. Mandaraya at nang agaw ng birthright ng kanyang kapatid ni Esau. Amen. So ating titingnan, hallelujah, bakit siya tinawag ng Panginoon. Kung makikita natin na sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, mga kapatid. Amen. So bakit siya pinili ng Panginoon? Yan ang ating pag-aaralan kung paano ang naging buhay ni Jacob upang makuha niya, amen, ang blessing. Amen, ayon sa ating binasa na hindi niya binitawan mga kapatid kasi napilay, nakipagbuno. Amen, praise God. Pain transformed through praise. Misa sa ating buhay mga kapatid, hallelujah. Praise God. Sa ating buhay, may kanya-kanya tayo mga pagsubok, mga hinanakit. Amen? Mga hinanakit sa bawat isa. Sa personal, sa loob ng panambahan. Amen? Mga nais na makamit na sa sarili niya. Tulad ni Jacob, mga patid. Amen? Hallelujah. Ngunit ito'y nakatalaga na sa banal na kasulatan. Amen. Ngunit, hallelujah,
sa buhay ni Jacob, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At sa Hebrew chapter 11:21, tingnan natin. Sa pananampalataya, si Jacob, nang mamamatay na, ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Dito sa panahon, mga kapatid, hallelujah, ay matanda na si Lolo Jacob natin. Amen? Hallelujah. Matanda na siya rito. Praise God. So, ang sabi rito, nakatangan siya sa puno ng tungkod. Makita natin kung paano si Jacob ay matanda na. Alam naman natin, pagka mahina na ito, talagang nanay, di ba? May tungkod ka na ba, Nay? Wala pa. Praise the Lord. So, makikita natin dito. Amen? So, makikita natin dito, mga kapatid, dahil kahit sa katandaan na ni Jacob, mga kapatid, hallelujah, doon pa rin, amen, nagpupuri at sumasamba si Jacob, mga kapatid. Amen. Amen, kahit pipilay-pilay. At dito sa pagkakataon na ito, mga kapatid, nung nakita siya, mga kapatid, amen, siyempre pagka nandoon kasama mo yung family mo, amen, hallelujah, makita ka kung paano ka magpuri sa Panginoon. Kung ikaw ba'y masigla, kung ikaw ba'y masaya, kung ikaw ba'y tumatalon. Kaya pain, hallelujah, transform through praise. Amen. 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 Kapag tayo may pinagdadaanan, wala tayo ibang gagawin kundi sumamba sa Panginoon. Amen. Kaya sa ating pag-aaral, sa prayer meeting, kagabi mga kapatid, hallelujah. Kapag tayo ay sumasamba, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Sapagkat kung kilala mo ang Diyos na ating sinasamba, hindi ka mag-aalinlangan. Amen. Amen. Hindi nakatago ang kamay mo sa ilalim ng damit. Kilala niyo ba si Moises? Nung paglabas niya sa kamay niya, ano nangyari sa kamay niya? Nagkasakit, mga kapatid. Amen. Yung kamay ni Moises. Kaya kapag tingnan niyo yung kamay niyo, baka nakatago yan sa loob. Paglabas niya, nagkaganito na. Kaya ang pagpupuri, mga kapatid, dapat nakataas sa ating Panginoon. Wala tayong ibang sinasamba rito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Hallelujah. Nang makita ng mga kamag-anakan ni Jacob, amen, nung siya'y nagpupuri, mga kapatid, napipilay-pilay na mga kahit may tungkod. Hallelujah. Saan? Napapangiti pa. Amen. Si Lolo Pilayo, nagpupuri, may tungkod. At gayon din sa ating mga kapatid, nalalaman nyo ba, mga kapatid? Amen. Sa buhay ng isang Kristiyano, kapag nakita niyo yung kapatid niya nagpupuri, gumugulong, humahagulgol sa pagpupuri sa Panginoon, nakangiti. Amen. Hallelujah. At habang nagpupuri si Jacob, mga kapatid, hallelujah, gayon din, hallelujah, ang ginawa sa kanya naman nakakita sa kanya. Pero mga kapatid, hallelujah, nung ikinuwento ni Jacob na kung bakit siya napilay, hindi natin alam, mga kapatid, hallelujah, ang pinagdadaanan ng isang tao kung bakit siya nagpupuri sa Panginoon. Yes. At yan na lamang, Hallelujah. hallelujah. Hindi niya alam ang pinagdadaanan, yung sakit na naramdaman, at kung paano napagtagumpayan ni Jacob ng mga oras na yun. Kaya wala siyang pakialam, hallelujah. Ano masabihin ng iyong mga katabi? Ano masabihin ng kanyang mga nasasakupan? Ano man nasabihin ng kanyang mga apo? Hallelujah. Sabi ni Jacob, we will praise the Lord. Amen. Hindi niya alam. Amen. Hindi alam ng mga apo niya, mga kapatid niya, mga nasasakupan niya, ang pinagdaanan niya Jacob. Amen. Nakipagbuno, mga kapatid. Nakuha niya lang to. Ang tagumpay sa Panginoon. Amen. Amen. Nakita niyo, mga kapatid, hallelujah, kung babasahin natin sa Genesis chapter 32 mula 1, kasi pinasa ko to hanggang 32. Nakita natin dito ang ugali, amen, kung paano si Jacob, mga kapatid, hallelujah, simula nung inago niya ang birthright kay Esau, amen, hallelujah, wala siyang ginawa. Sabi ni Esau, kung di ako nagkamali sa Genesis 27, kapag namatay ang malapit na mamatay ang aking ama, amen, humanda ka, Jacob, amen, gaganti ako sa iyo. Niloko mo ako, Jacob, amen, dinaya mo ako,
Praise God. At makikita natin dito mga kapatid, hallelujah, kung paano, hallelujah, pinagbayaran ni Jacob ang mga bagay na ginawa niya na pandaraya, pangloloko niya kay Esau, panloloko niya sa kanyang tatay, mga kapatid, hallelujah. Kinuntsaba niya, sinuportahan pa siya ng kanyang nanay, amen, nagbalot ng balat ng hayop, mga kapatid, upang pagkapa ni Isaac, eto nga si Esau. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, makuha man ng isang tao ang kanyang nais sa pandaraya o sa anumang paraan, pagbabayaran at pagbabayaran ng tao na ito, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, napagtagumpayan ni Jacob ang mga gusto niya, nakuha niya. Amen, sapagkat yan naman ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Ng mga anak si Rebecca ng dalawang lalaki, at ito'y magiging, ibig sabihin, ng dalawang bansa na magkakahiwalay. At ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Amen. Amen? Hallelujah. Ngunit bakit, mga kapatid? God's plan, mga kapatid, na kung bakit ito nangyayari sa ating buhay. Upang sa pamumuhay, hallelujah, ng mga karakter dito, mga kapatid, na malingkod ng Diyos, ay atin din, mga kapatid, na maunawaan. Amen? Ito'y maging halimbawa sa atin. Amen. Sa anong paraan na pagbayaran ni Jacob ang mga bagay na ito, mga kapatid? Nung ginawa niya, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, galit na galit. Hahabulin siya ng kapatid niya. Amen? Wala siyang ginawa kundi tumakbo. Kaya nga sa pandaraya, mga kapatid, kahit nakuha niya ng mga bagay ng gusto niya, ang naging kapalit ay napawalay siya sa kanyang pamilya. Bakit siya napahiwalay? Anak Jacob, umalis ka na dito. Papatayin ka na iyong kapatid. Pumunta ka roon sa aking kamag-anakan si Laban. Wala siyang ginawa kundi tumakbo na tumakbo na tumakbo. Si Jacob, mga kapatid. Amen? Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, makuha man natin, hallelujah, ang nais natin dito sa mundo. Amen. Minsan, walang kapayapaan. Amen. Amen? Puro hinanakit. Pain, mayaman na sila. Sa kanila na ang lahat. Amen? Kayamanan, kapangyarihan. Hallelujah. Ngunit, walang kapayapaan. Pagbabayaran at pagbabayaran. At si Jacob, mga kapatid, hindi rin nakaligtas sa mga bagay na ganito. Kahit siya ay tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, kapag may tinanim, may anihin. Kapag tinanim mo yung mabuti, anihin mo yung mabuti. Thank you, sis. God bless. Hallelujah. So gayon, mga kapatid, ang ginawa ni Jacob, amen? Tumakbo siya ng tumakbo. Nagtago siya sapagkat papatayin siya ng kanyang kapatid. Siya ay nagkaroon ng takot. Hindi niya napakinabangan ang mga bagay na nakuha niya. Hindi niya na-enjoy, mga kapatid, ang mga bagay na nasa kamay niya na. Amen? Hindi niya na-enjoy. Bakit? Dahil sa pandaraya. Amen? Hallelujah. Kaya nung ikinukwento ni Jacob sa kanyang mga apo, sa kanyang nasasakupan, hallelujah, doon nila nalaman, mga kapatid, na kung paano magpuri si Jacob, ay gayon na lamang nung ibinilis siya ng ating Panginoon. Amen? Hindi kita bibitawan hanggat hindi ko nakukuha ang basbas mo. O Lord God. Amen? At dumating din, mga kapatid, hallelujah, nung si Jacob pumunta kay Laban, amen, kamag-anakan nila, hallelujah, at dumating ang panahon, dinaya siya ni Laban, pangasawa si Rachel, amen, pagpasok niya sa kwarto, nakita niya, oh, si Leah pala, hindi to asawa ko, si Rachel, amen, at dumating din, mga kapatid, a year ago, mga kapatid, hallelujah, hinabol na naman siya ni Laban, amen, tumakbo na naman si Jacob, amen, kasama niya yung kanyang buong pamilya. Kaya sa binasa natin kanina, sa Genesis chapter 32, kung paano sinama niya ang kanyang dalawang asawa at mga alila at mga hayupan. Amen? Hallelujah. Tumakbo siya na tumakbo. Walang kapayapaan. Amen? Hallelujah. So, ganon ang istorya, mga kapatid, na nangyari sa buhay ni Jacob. Amen? Hallelujah. Yung mga pain, kaya ating title, pain, transform through praise. Amen. Kaya yung pagpupuri sa Panginoon, hallelujah. Kung may mga dinadala tayo, mga kapatid, problema, kabiguan, ilapit natin sa Panginoon.
At sa umagang ito, sa araw na ito mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang kikilos mga kapatid. Amen? Ano ang ating dinadalangin? Ang Diyos ang kikilos. Hawakan nating matibay. Amen? Sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Nung pagkakwento ni Jacob ng kanyang naranasan, hallelujah, nakita ng kanyang mga kamag-anakan at sila'y napaluha. Ito pala ang nangyari sa aking lolo Jacob, na kung bakit siya napilay. Amen? Hallelujah. We love and praise because you don't know how to pray. Sabi ni Jacob, mga kapatid. Ganyan din sa atin. Hindi mo alam. Amen? Hindi natin alam kung bakit gano'n na lamang magpuri ang ating buting pastor. Kung gano'n na lamang magpuri ang bawat isa. Amen? Hindi natin alam na yung pala mga kapatid, hallelujah, ay pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Nang dahil sa sakit, problema, kabiguan, nang dahil sa pagpupuri sa Panginoon, hallelujah, Jesus, yun lamang ang mga ibabalik natin sa Panginoon upang sambahin natin siya na may tama o Lord God. Hallelujah, sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hallelujah. Kaya kapag nakikita natin mga kapatid, praise God, panalangin natin sapagkat napagtagumpayan niya ang mga bagay na pinangahawakan niya kung bakit gano'n na lang siya magpuri. Minsan mga kapatid, hallelujah, sa awitin, hallelujah, pagpasok mo pa lang dito, pagka talagang yung intention mo magpuri sa Panginoon, isa pa lang mararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. Amen. Pero kapag pasok mo rito, iba yung nagiging intention, amen, nagiging busy pa kasi may mga alalahanin talaga hindi ito mawawala. Kaya itong pag-aaral, isang aral sa bawat isa sa ating mga kapatid na kung paano magpuri sa ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Kahirap kaya magpuri na may problema sa buhay mga kapatid. Amen. Amen? Sinasabi, madali ka lang magsalita kasi hindi ko nasa kalagayan ko. Yes. Pero tulad ni Jacob mga kapatid, hallelujah, may pinagkwentuhan pa ba siya bago siya magpurit magsamba? Wala. Amen. Pero nung kinuwento niya ang kanyang buhay sa kanyang mga nasasakupan, nakita natin doon kung paano kumilos ang presensya ng Panginoon. Amen. Kinuwento ni Jacob ang kanyang mga dark past. Amen. Mga masalimuot. Kahirap kaya magtatakbo mga kapatid. Hindi alam kung saan tutungo. Kahit saan magpunta, nandun pa rin yung pagsubok. Akala niya safe na siya rin sa lugar ni Laban sa kamag-anakan niya. Bandang uli, hinabol pa rin siya. Ngunit, pakilabas sis, hindi ko na ilagay dyan sa Genesis chapter 32 verse 1. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Amen. So dito nakita natin dito mga kapatid, nakasama niya na rito yung kanyang asawa, kanyang mga alipin. Amen. Kanyang mga hayop. At dito mga kapatid, nakita natin kung paano ginabayan siya ng ating Panginoon. Lord, pababalikin mo ako sa aking bayan. Nandun yung kapatid ko, inaabangan ako noon, papatayin ako noon pag nakita ko. Kaya ang ginawa ni Jacob dyan mga kapatid, nagpatiuno siya ng mga alipin niya. Kapag nakasalubong mo ang aking kapatid ni Esau, ibigay mo to at sabihin mo, sa akin galing yan. In short mga kapatid. Amen. At si Jacob ay nandoon lamang sa hulihan. Amen. Hallelujah. Gayon mga kapatid, hallelujah. Kaya ito yung naging isang aral sa ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sa aral na ito, sa buhay ni Jacob, yung pandaraya na lahat ng ginawa niya ay nag-backfire sa kanya. Praise God. Hallelujah. Bagamat naging successful ang kanyang pandaraya, hallelujah, pinagbayaran niya to lahat mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang ginawa si Jacob mga kapatid, hallelujah, kundi tumakbo sa buong buhay niya. Gusto mo bang tumakbo sa buong buhay mo? Na parang may gusto kang takasan, hindi mo matakasan? Hallelujah. Wala, kapatid.
at hindi niya na-enjoy, mga kapatid, hallelujah. Hindi ma-enjoy talaga kapag galing, amen, sa hindi maganda ang katagumpayan na nakamit ng isang tao. Praise God. Kaya misa sa Jeremiah, remember, chapter 12, verse 1 to 6, ang sabi niya ron, Lord, bakit pinagyayaman mo itong mga taong to? Lord, bakit pinapagyaman mo, dinidinig mo ang kanilang mga panalangin, sapagkat nalalaman mo ang kanilang puso ay malayo sa iyo. Amen. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Hallelujah. Praise God. Kung hindi ka makakatagal sa mga kabayong ito, paano ka makakakat sa bundok ng Jordan? At mag-ingat ka sa iyong mga sambahayan. Pati sila ay gumagawa. Amen. Ng mga kataksilan sa iyo. Amen. Kaya kung minsan sa ating buhay, Lord, ba't pinagpapala mo yung tao na ito? O sama-sama na to. Amen. Hindi natin alam, mga kapatid, ang Diyos ang may plano. Amen. Lord, bakit ganito yung kapatid ko na ito? Ang daming nating tanong bilang isang Kristiyano. Amen. Minsan sa isang Kristiyano, hindi niya na nalalaman ang kanyang ginagawa ay kasalanan pala. Amen. Nagiging manhid na. Amen. Ngunit kapag may nangangaral na salita ng Diyos, natamaan na salita ng Diyos, nandun na open. Ang daming blah 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 blah. Amen. Hallelujah. Kapag napansin na ng salita ng Diyos, doon kumikislot yan. Natatamaan ang kanilang ego, natatamaan ang kanilang pride. Amen? Amen. Ngunit, hallelujah, Jesus, hindi nila nalalaman kung ito pa ba'y kasalanan hanggang sa tumigas ang puso. Come on. Amen? Kaya salamat sa salita ng Diyos. Pinapangaralan tayo, mga kapatid. Ibinabalik tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang tayo magkaroon ng katuwiran, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa ating pag-aaral sa Bible study, Matthew 11:28, take up his cross and follow me. Tama ba? Hallelujah. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na narapagan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magsiparito kayo sa akin, kayong mga lahat na napapagal At nabibigatan. at nabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Amen. Sino gusto magpahinga? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord tayo, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pagpapahingahin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung ang tao ang magsalita na to, pumarito ka at pagpapahingahin kita, doon ka matakot, kapatid. Ngunit kapag ang Diyos ang nagsalita, pumarito kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Ibig sabihin, mga kapatid, nandun yung kapayapaan. Amen. Amen. Yung kapayapaan ng ating puso, yung hope sa Panginoon. Amen. Amen. Yung mga alalahanin, yung mga bigat ng problema, pagpapahingahin tayo ng Panginoon dyan. Yung ating puso, yung ating isipan. Kasi pag salitang pagpapahingahin, talagang nakakatakot. Ayaw pa magpahinga. May mission pa tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat, Sister Ratin. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Takbo siya ng takbo, mga kapatid. Hallelujah. Balik tayo kay Jacob, mga kapatid. Wala siyang ginawa sa buhay niya kundi tumakbo. Hallelujah. Sa Genesis chapter 25, 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, eto, mga kapatid, yung prophecy na dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata at dalawang bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Amen. Nakita natin dito, mga kapatid, hallelujah, kung paano dito nga sinabi, mga kapatid, na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Amen. Hallelujah. Hindi ito sinasabi sa edad, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sinasabi ito, mga kapatid, hallelujah, ayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit ito maglilingkod yung bata na to? Mandaraya to. Amen. Manloloko to. Mga agaw to. Amen. Ngunit nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, amen, hallelujah, ipakita natin na tayo nagpupursige. Amen. Nagpupursige sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapasakop tayo sa ating Panginoon, sa ating mga leader, mga kapatid, hallelujah. Jesus, yun, mga kapatid, hallelujah, kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Praise the Lord.
Hallelujah. At sa Romans chapter 9 verse 12, Praise the Lord. at sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. So dito rin mga kapatid, sa Book of Romans, sa pangaral ni Paul, hallelujah, ay binahagi na rin doon sa mga Kristiyano na yun. Amen? Upang sila rin ay matuto at makaalam, mga kapatid. Alam na nila to mga kapatid, ngunit ipinapaalala muli. Amen? Ibig sabihin, kinakailangan magpasakop. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. May narinig ako kaninang preaching habang kaninang umaga. Kasi hinihintay ko pa yung aga pa naman 7:30. Nakinig ako ng UPC. Hallelujah. Ang sabi niya dito, hallelujah. Nanay nila, yung sa matatanda. Salamat. Amen. Siya 67 years old na nagpi-preach. Amen. Natuwa lang ako, sabi niya. Huwag niyo nang hintayin mag-preach. Amen. Ang tumatanda na. Pero ito lang, sabi niya. Mas marami pa yung kanyang ubo kaysa sa mensahe. Kaya, talagang gumaganon siya mga kapatid. Amen. So nakikita natin sa katandaan niya, nandun pa rin yung pagpupuri niya sa Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Bigyan pa tayo ng kalakasan, wisdom and knowledge sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang dito sa bansang Saudi, mga kapatid, bagkos sa ating mga mansabuhay sa Pilipinas. Amen. Hallelujah. But the life of Jacob, hallelujah, upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Tulad mo, tulad ko, amen, na manloloko at mandaraya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Manloloko at mandaraya, mga kapatid. Praise the Lord. Kapag sinabi manloloko at mandaraya, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sapagkat wala naman tayo may tatago sa Panginoon. Amen. Hindi man tayo naloloko rito sa loob ng church, sapagkat anak na tayo ng Diyos. Amen. Ngunit nakapagloloko ka pa rin, mga kapatid, paglabas mo ng bahay pa ng bahay. Amen. Nandaraya ka pa rin. Amen. Hallelujah. Sa 13 mga kapatid, ang sabi rito, sa Romans chapter 9 verse 13, gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinabuotan. Amen. Hallelujah. Gaya ng nasusulat, ibig sabihin talagang ito'y magaganap mga kapatid. Amen. Halimbawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating mga kapatid, hallelujah, halimbawa natin si Esau, na paghahawak mo na ang pagiging panganay, amen, lalo sa loob ng iglesia, praise God, panghawakan mo na, ingatan mo, amen, upang hindi abusuhin ng iba. Kapag pinangahawakan mo ito mga kapatid, hallelujah, ito, pagtibayan ng ating Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Amen. Huwag tayong magpadisip. Huwag tayong magpaloko. Amen. Hallelujah. Sa 14, sa Romans 9:14, ano nga ba ang ating sasabihin? Mayroong baga kayang kaliguan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Ano nga ating sasabihin? Amen. Mayroong bagang kaliguan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Walang kaliguan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ang sasabihin mo? Bakit si Jacob pinili ng Diyos? Eh, mandaraya yun. Bakit pinili ng Diyos? Amen, ang ating kapatid. Amen. Palamura yun. Amen. Mandaraya yun, manloloko yun. Amen. Hallelujah, Jesus. Ang sabi rito, hallelujah. Ano nga ba ating sasabihin? Merong bagang kalikuan sa Diyos? Sa tao may kalikuan. Nakikita ng tao ang kamalian ng bawat tao. Amen. Hallelujah. Nakikita ng tao ang kanyang sarili na akala siya may katuwiran. Yes. Amen. Ngunit ang sabi rito ni Paul, huwag nawang mangyari sapagkat ang Diyos ang nagplano, walang kalikuan. Amen. Lahat tayo ay makasalanan, Amen. walang makakaabot sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus, ay siya naging halimbawa para magpakababa, mga kapatid. Hallelujah, upang tayo abutin. Hindi upang abutin mo ang Diyos. Tayo ang inabot ng Diyos, mga kapatid. Upang makamit natin ang biyaya na mula sa ating Panginoong
Heso Kristo. Amen. Amen. Sapagkat sinasabi ni Moises sa 15, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kaawaan at kinawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya walang karapatan ang bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Na magtanong o mag-question. Amen. Bakit mo ito pinili? Amen. Hallelujah. Bakit mo tinalaga? Amen. Hallelujah. Walang karapatan. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng revelasyon, mga kapatid, Amen. sa buhay ng bawat isa. Bakit pinili mo si Brother Jack na maging deputy? Maraming question, mga kapatid, sa ating mga kapatid. Hallelujah. Ngunit ang Diyos ang nagtalaga, mga kapatid. Ihahayag ng Diyos ang kabutihan niya. Amen. Ang sabi ni Paul, bakit si Paul ang pinili sa mga hintayin upang mangaral ang salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan? Amen. Bakit patatayuin mo to sis? Hindi pa nakapag-aaral yan. Maraming katanungan, mga kapatid, sa buhay. Ngunit ang Diyos, hallelujah, merong bagang kaliguan sa Diyos. Wala, mga kapatid. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, ang kumikilos. Minsan magtataka pa ang iyong asawa, ang iyong kaibigan. Ikaw, nagsisimba ka na? Pa-amen ka na? Nagsishare ka na ng Word of God? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sa 16, kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Hallelujah. Kaya nga, hindi sa may ibig. Ano ito ibig sabihin mo, Panginoon? Amen? Ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Kung bisa sa buhay natin, mga kapatid, gigil na gigil ka magpagamit sa Panginoon. Ibig na ibig mong tumayo sa likod ng pulpito. Ibig na ibig mo na ikaw ay mapansin. Amen? Sa loob ng panambahan. Ibig na ibig mo na ikaw lagi ang star. Amen? Hallelujah. Star of the North. Hallelujah. Praise God. Ni hindi sa tumatakbo. Ni hindi rin sa mga umaayaw. Amen. Amen. Amen? Meron naman na itinatalaga na ini-schedule, umaayaw pa. Tumatakbo pa. Amen? Yung iba gustong-gusto magpagamit. Yung iba naman gustong-gusto tumatakbo at umaayaw. Amen? Ngunit ang sabi ng Panginoon, kundi sa Diyos na naaawa. Amen? Ibig sabihin, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Yan ang nais iparating ni Paul sa mga tao sa Romans, mga kapatid. At gayon din sa atin. Ibig ng Diyos na tayo, mga kapatid, hallelujah, ay magpuri at magsamba sa Kanya. Gusto mo bang pilayin ka muna ng Panginoon? Tulad ni Jacob, bago ka magpuri, na pipilay-pilay na may tungkod, na hawak-hawak, na gustong tumalon, hindi makatalon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pagtakbo sa buhay ni Jacob, mga kapatid, hallelujah, wala siyang magawa kundi bumalik doon sa bayan ng kanyang tatay, sa bayan ni Isaac. Hallelujah. Wala siyang magawa sapagkat yun ang utos ng Diyos. Kaya nga sa Genesis chapter 32 verse 1, na sinalubong siya ng mga anghel. Amen. Upang bigyan ng sign, mga kapatid. Praise God. Handa na si Jacob, mga kapatid. Amen. Handa na siya sa mangyayari sa kanya. Lord, pababalikin mo ako doon. Kasama ko pa yung dalawang asawa ko at mga alipin, mga hayop. Di ba pwedeng ako na lang? Kasi alam ko naman ang gagawin sa akin ng aking kapatid. Marami kong ginawa sa kanyang kalokohan, pandaraya. At hinahabol na ako kahit saan na magpunta. Hinahunting ako ng aking kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. But God ready to change situation. Amen. Kaya ang bawat isa sa ating mga kapatid, hallelujah, may mga takot tayong balikan, ano? Hallelujah. Takot tayong malaman yung mga problema, kabiguan, mga pangyayari, bypass. Ang sabi ng Panginoon, harapin mo. Amen. Harapin mo, nakasama ako. Huwag kang haharap na ikaw lang. At sigurado mapapahamak ka. Amen? Kaya sa pagharap natin sa problema, lagi natin kasama ang Diyos sa buhay natin. Amen? God's ready to change your situation. Amen? The goodness of God, mga kapatid. God loves you. God loves me, mga kapatid.
Amen. Sa buhay ng isang tao, ayaw nang bumalik. Amen. Tinatakbuhan dahil meron siya mga past talaga na hindi ka nais-nais. Naalala ko, nung ako'y binata pa, sabi sa akin ng tatay ko, kapag nag-asawa ka, wag na wag mong iiwalay ng asawa mo kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Binata pa ako, sinasabihan na ako ng ganun. Hindi ko naman pinapansin. Praise God. Hallelujah. Huwag mong pansinin. Hallelujah. Praise God. So dumating ang pagkakataon, hallelujah, nalaman ko, kung kaya sinasabi sa akin ng aking tatay yung ganung bagay, doon ko nalaman, broken family pala yung tatay ko. Hallelujah. Doon ko nalaman, nung pumunta ako sa lugar nila, hindi sila magkakasundo, magkakapatid, may mga kapatid sa labas. Amen? Ang nagkwento sa akin, mismo lola ko, mas unang namatay yung tatay ko. Yung lola ko halos 80 na. Amen? So siya nagkwento. Doon ko nakita ang mga pangaral sa akin ni tatay na kung bakit niya to sinasabi sa akin. Amen? Hallelujah. Minsan sa buhay natin mga kapatid, makinig din tayo sa ating mga magulang. Amen. Tulad ni Jacob, you don't know. Hindi natin alam ang kanilang pinagdaanan, ang kanilang napagtagumpayan sa buhay natin. Amen? Hindi natin alam. Hallelujah. Kaya binibigyan tayo ng payo. Amen? Gayun din mga kapatid, yung mga na-abuse. Amen? Sila yung mga nagkakatrauma sa buhay nila. Sila yung takas ng takas. Gusto nila magpuri sa Panginoon. Hindi sila makapagpuri sa Panginoon dahil natatakot sila mga kapatid. Amen? But God is always ready to change situation. Amen. Nakarapin natin ang mga pagsubok sa ating buhay mga kapatid. Maging masakit man to o maging masaya mga kapatid. Lagi nating alalahanin na kasama natin ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang Diyos ang bubuo mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man ating pinagdaanan. Amen. Hindi natin alam na kung bakit gano'n ang ugali ng bawat isang kapatid natin. Amen. Sa likod pala na yon, amen, sa likod ng kanyang pinagdaraanan, mas mabigat pala ang kanyang naranasan. Amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sa oras na ito, wala tayong ibang gagawin. Nakilala natin ang Panginoon. Serve the Lord Jesus Christ. Amen. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, na-restore tayo mga kapatid. Hallelujah. Nung gumanap tayo ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Acts 2:38, ang Diyos ang tumubos sa krus ng Kalbaryo ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Jesus Christ, the one true God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus, na nagbago sa buhay natin. Hindi tayo kayang pagbaguhin ng ninuman o sino man tao. Ang Diyos ang magbabago sa atin. Amen. Minsan takot ka pa talaga. Takot. Amen. Bakit ko ito sasabihin sa yung problema ko sa kapatid ko, pagtatawanan ako nito. Kaya ang nais na nga ng Panginoon, hallelujah, sa binasa natin, pupunta tayo doon mamaya, sa Genesis chapter 32 verse 22 hanggang 32, na kung paano, hallelujah, nung pinapauna ni Jacob ang kanyang asawa at ang kanyang mga alagang hayop para makasalubong si Esau ay sabihin mo, ito'y galing sa akin. Ano ang ginawa ni Jacob doon? Hallelujah. In Genesis chapter 32, 25 or 26, kapatid, bukas yung 25. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. Amen. Ang sabi nito, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno. Amen. Naiwang mag-isa na nalangin, mga kapatid. From pain, transform through praise. Sa kabila ng takot, hinanakit ni Jacob, hallelujah, ang ginawa niya bago siya humarap kay Esau, nanalangin siya sa Panginoon. Amen. Nakipagbuno, hindi lang binigkas ng kanyang mga labi, kundi pinagtibay niya kung ano ang pangangailangan niya sa pagharap niya sa problema sa kanyang kapatid. Amen. At sa kanyang mga kasalubong.
takot. Pagod na siya. Pagod na siyang kakatakbo, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Pinabalik siya sa bahay ng kanyang ama. Kaya sa pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, para isave ang ating buhay, preach natin ang salvation. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At alalahanin din natin, mga kapatid, alalahanin lang, huwag balikan. Amen. Sapagkat ang mga naranasan nating problema, ito ang nagiging daan kung bakit at paano ka nagiging matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Alalahanin mo ang mga makasalanan, nagkasala o makasalanan, mga kapatid. At ito'y lalapit natin sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah. Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, nag-disobey sa Panginoon, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang sila magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ngunit, kapatid, hallelujah, praise the Lord, nung ang mga anghel ay nagrebelyon sa ating Panginoon, itinapon sila at kailanman ay hindi na pinatawad. Kaya tayo ay pinili ng Diyos, mga kapatid. Amen. Mapalad tayo, mga kapatid. Amen. Yung mga anghel, mga kapatid, hindi niya na kinaawaan yun. Amen. Kanyang itinapon dito sa lupa upang maghasik. Amen. Mandaraya ang mga anak ng Diyos. Natulad mo, natulad ko, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tingnan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Kahit pinaalis sila sa Garden of Eden, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Amen. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, hallelujah, salamat sa revelasyon ng Panginoon. Oo nga naman, ano? Praise God. Na yung mga anghel na to na rebellion, hindi pinatawad ng Panginoon. At nakahanda na sa dagat-dagatang apoy. Ngunit tayo, mga kapatid, binigyan ng hininga ng ating Panginoon. Amen. At binigyan ng pagkakataon, hallelujah, upang alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano mang problema, kabiguan, broken, ang Diyos lang, hallelujah, ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, kapayapaan sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya special ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Sa kabila ng pamumuhay ni Jacob, God proud Jacob. Amen. Sa kabila ng pamumuhay ni Jacob sa panloloko, sa pagtakbo, amen, pinagpala siya ng ating Panginoon. Bakit? Bakit naging proud, Randy? Ang ating Panginoon kay Jacob, mandaraya to, manloloko to. Kung ating mababasa lagi sa banal na kasulatan sa Bible, mga kapatid, lagi sinasabi ng ating Panginoon, I'm the God na Abraham. I'm the God Isaac. I'm the God of Jacob. Amen. Hallelujah. Ang makita natin dito, mga kapatid, hallelujah, na doon pa lang makikita natin sa bahay ng sinapupunan ng kanyang ina, nakikipagbuno na siya, no? Doon pa lang nakikipaglaban na siya. Bakit kaya? Upang makamit niya rin, mga kapatid, makamit niya yung blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah, hallelujah. Nanumbalik si Jacob sa kanyang mga lugar, sa kanyang lugar, sa kanan. Hallelujah, sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Kapag ikaw ba, sis, brother, hallelujah, pumunta ka doon sa kapatid mo. Amen. Lord, ba't mo dadalhin doon? Galit sa akin yun. Ayoko makita yung pagmumukha nun. Amen. Hallelujah. Tulad na lang, mga kapatid, hallelujah, nasa likod ng Panginoon na si Ananias, hindi na nagkakamali. Praise the Lord, na inutusan siya ng ating Panginoon. Pumunta ka roon sa taong pinili ko na si Paul, isa Saul. Amen. Bas-bason mo siya at siya pinili ko. Amen. Hallelujah. Kaya nga sa pagkakataon na yun, mga kapatid, kahit si Paul ay nangangaral, mga kapatid, hallelujah, hindi sa kanya naniniwala yung mga tao. Kaya maraming katanungan din doon, mga conversation. Kapagkat kilala si Paul. Ngunit may isang tao raw, hindi nagkakamali, si Barnabas, hallelujah, na sinuportahan siya. Hindi, nakita ko ang tao na to, na kung paano maglingkod sa Panginoon, na kung paano siya baguhin ng Diyos.
Amen. Kaya sa buhay natin may isang nagpapatotoo sa buhay natin mga kapatid. Amen. Unang-una ang ating mga kapatid sa buhay, ating mga asawa. Sumunod ating mga kapatid sa panambahan. Amen. At sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Nagkakaroon ng kalakasan sa bawat isa. Praise God. Hindi man humingi ng payo si kapatid sa ating isang kapatid. Hihingi naman siya sa isa. Amen. Kung saan magaan ang kanyang kalooban. Amen. Hallelujah, upang bigyan din ng encouragement mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat sa oras na ang isang tao ay mag-backslide sa Panginoon, mas lalo dumarami ang problema siya. Wala siyang naiisip kundi magpakamatay. Problema, sunod-sunod. Problema sa pinansyal, problema sa asawa, problema sa trabaho. Talagang saan siya kukuha ng lakas kapag kaganon? Amen. Ngunit salamat sa lugar na ito na ginagamit ng ating Panginoon. Nandito tayo upang gamutin, hallelujah, ang mga sakit na ating nadarama spiritually, mga kapatid. Amen. Maraming tao ang may sakit at karamdaman. Gusto magpuri sa Panginoon, ngunit hindi makapagpuri. Nakaratay na sila, mga kapatid. Tulad ng patotoo ng ating kapatid ng Sister Tin. Amen. Hallelujah. May silang ang buhay, 40 years old. At naalala ko, yung dati kong pastor dito rin nung nasa Trinitarian ako, nung pag-uwi niya ng Pinas, nagpipreach siya ron. Mismo sa kinakatayuan niya na high blood, namatay, mga kapatid. Mas maganda, mga kapatid, na namatay na may paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yan ang ating hangarin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sabi dito, mga kapatid, tuloy tayo. Sa Genesis chapter 32 verse 6. Sabi dito, at ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob na nagpagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo na may 400 tao ang kasama niya. 400 tao. Praise God. Nakita natin dito kung gaano karami, talagang yung takot ni Jacob, amen, sa pagsalubong niya sa kapatid. Hallelujah. Praise God. Pero dito, mga kapatid, hallelujah, meron tayo isang aral, hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon, na kahit alam natin na gaano sila karami, amen, praise God, kahit gaano kasama, na minsan iniisip natin na sa kaisipan ng tao, kahit sama-sama ng tao na to. Amen? Walang ginawang mabuti to. Amen? Binalita ng kanyang mga alila na nakita namin si Esau na may kasamang na 400 tao kasama niya. Papunta sa iyo, Jacob. Ano gagawin mo? Amen? Hallelujah. Dito natin makikita ang pagiging matured Christian, mga kapatid. Amen? Paano magiging matured Christian, Brother Randy? Amen? Kasi kumisan, kapag yung isang tao, isang Kristiyano, immature sa pananampalataya, madaling yan umayaw, makarinig lang ng hindi ayaw niya sa pandinig niya, umaayaw na yan. Amen? Parang babasaging, ano ba yung babasaging? Kristal. Babasaging kristal. Amen? Hallelujah. Kapag immature Christian, hallelujah, walang ginawa yan kundi tumakbo. Ayoko nang dumano dyan. Tatamaan na naman ako sa salita ng Diyos. Immature pa siya. Baby pa. Kaya sa pangaral ni Paul, hallelujah, ang pangaralan doon na parang gatas lang. Pero kapag 2 taon, 3 taon, at ganun pa rin, naglalakad na, bonding na yun sa pangaral na ating naririnig. Bonding na ang tawag doon. Amen? Hallelujah. Lagi siyang tumatakbo. Ayaw niyang nakakarinig na tinutuwid siya ng salita ng Diyos. Ayaw siyang pinapansin. Ang lagi niyang pakiramdam, pinapahiya siya. Amen? Immature. Amen? Hallelujah. Premature. Premature. Hallelujah. 7 months pala. 7 months. Thank you, Pep. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit kapag ang isang Kristiyano, hallelujah, matured Christian na, kung kilala mo ang Diyos, wala kang gagawin.
tulad ni Jacob mga kapatid, hallelujah, kundi mag-praise. Amen. Praise, praise, and praise, and fasting. Amen. Hallelujah. Lumuhod. Lumuhod tayo sa ating Panginoon. Amen. Kapag tayo Kristiyano na lagi tinuturo dito na ating puting pastor, load mo lang sa Panginoon niya. Amen. Ipag-pray mo lang. Kaya lagi pinapatuto na ating puting pastor yon. Kasi may naririnig niya. Wala ka namang ginawa, pastor. Puro lang pray-pray yung sinasabi. Amen. Nagugutom na nga ako. Wala nang laman tiyang ko eh. Praise the Lord. Praise, ano pa eh. Pray pa eh. Pero later on, naunawaan ng ating kapatid na kung bakit sinasabi Amen. yung ganun mga salita. Amen. Praise God. Pag-pray mo lang, tatalikod. Amen. Pero nakabusangot. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos, amen, ang maawa. Ang Diyos ang magbibigay. Amen. Kaya magpasalamat tayo sa mga taong nag-i-encourage sa ating mga kapatid. Lalo sa Amen. salita ng Diyos. Amen. Every time na may trial, hallelujah, lumuhod tayo sa Panginoon. Amen. At hindi lang kapag may trial, mga kapatid. Hallelujah. Maging masagana o may pagsubok man, sabi ni Paul, at sa ating din buhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya yung iba, mga kapatid, na palagi ditong minimisahe, nagkatrabaho lang na wala. Kaya sila pag nakarinig, kahit hindi mo tanungin, dumidepende sila sa ano nila, sitwasyon. Amen. Nagiging offensive sila. Amen. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Lagi natin tatandaan ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Luhod sa Panginoon. Tulad ng ginawa ni Jacob, mga kapatid. Ang ginamit niya, hallelujah. Ang ginagamit niya noon, mga kapatid, ay yung lakas niya sa pagtakbo. Malakas si Jacob, takbo siya ng takbo. Hindi napapagod. Dumami pa nga ang angkan. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah. Huwag lang puro takbo. Huwag lang puro takbo. Harapin din natin nakasama ang Diyos. Huwag kang harap na ikaw lang ang mag-isa. Amen. Kaya bago tayo humarap sa ating problema, sa ating mga plano, hallelujah, sa paikibaka dito sa mundo, bilang isang Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 9 to 12. Basahin nyo na lang yan, mga kapatid, na kung paano, hallelujah, ang baluti na ating magagamit. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Paano mo ba maibabaluti ang salita ng Diyos? Amen. Sa pamamagitan lang ba ng pananalita? Sa pamamagitan lang ba ng pagpunta rito? Amen. Dapat may gawa. May nakita ko, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ng may isang uwak at may isang parot. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi ng uwak sa kanya, hoy, parot, sa sobrang kadaldalan mo, tinulong ka tuloy. Amen. Sabi naman ni parot, kaya hindi ka kinukulong kasi may itim ka. So, anong aral doon, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kung ikaw ay ginagamit ng Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, gagamitin natin ang salita ng Diyos sa kadaldalan. Hallelujah. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yung minsan, marami nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kinukulong. Amen. Sinasalitaan ng hindi maganda. Amen. Dinidiscourage. Gusto, huwag ka na mangaral. Amen. Sinisira yung tao na yun. Pero kapag yung parot ay nagsasalita ng kasiraan sa kapwa, dapat lang siyang makulong. Amen. Sa kaula. Ngunit bilang tayo, mga kapatid, isang Kristiyano, hallelujah, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan sa Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. Pagpatuloy natin ayon sa ating narinig sa Bible study kanina, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Takbo ng takbo si Jacob. Hallelujah. Basahin natin, mga kapatid, sa Genesis chapter
32. At nang makita nitong siya'y hindi mananaig sa kanya, ay hindi po ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. 26. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang sa hindi mo ako binabasbasan. Sabi ni Jacob. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, Panginoon. At sa umagang ito mga kapatid, hindi tayo lalabas ng bahay panambahan hanggang walang basbas ng Panginoon ang bawat isa. Amen. Nakipagbuno ka, mga kapatid, sa iyong panalangin sa Panginoon. Nakipagbuno ka, hallelujah, anumang trial, hallelujah, ang Diyos ang magpapala. Anumang iyong dinadalangin, panghawakan mo yan. Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Nung si Jacob, mga kapatid, wala siyang iba kundi tumakbo na tumakbo, tumakas. Hallelujah. Praise God. Ngunit, dumating ang pagkakataon, kinakailangan niyang harapin ang mga problema, hallelujah, pagsubok ng kanyang ginawa. Amen. Praise God. Hallelujah. Ginagamit niya lagi yung lakas niya. Amen. But this time, mga kapatid, hallelujah. But this time, ang sabi ni Jacob, ang sabi niyan, at sinabi, bitawan mo ako sapagkat, hallelujah, balik tayo sa 26. Bitawan mo ako sapagkat, thank you Jesus, magbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. Ano ang nais iparating ni Jacob sa atin mga kapatid? Hallelujah. Dati ito yung blessing, amen. Lagi nababible study ito. Ayaw niyang bitawan kasi gusto niya ng blessing ng Panginoon. Amen. Pagkat gusto niya makuha. Pero, mga kapatid, hallelujah, sa talatang ito, Jesus, in this time, sabi ni Jacob, ang lahat na nakuha niyang pagpapala ay puro galing sa nakaw. Ang lahat na nakuha niyang pagpapala ay puro sa panloloko. Amen? Ang lahat ng ginagamit niya ay kanyang lakas na pisikal. Ngunit in this time, amen, nakaharap niya ang ating Panginoon. Amen? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Amen? Hallelujah. Dapat gawin din sa ating mga kapatid. Amen? Praise God. In this time, mga kapatid, nakakapag ang blessing ng Panginoon ay kaharap mo na. Huwag mo nang bitawan. Amen. In this time, ngayon lang ako makakaranas ng biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. In this time, ngayon ko lang mararanasan kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Kung paano niya akong binago, mga kapatid. Ang sabi ni Jacob, mga kapatid, kung paano niya, hallelujah, pinilay ang aking pigi. Amen. Sabi, pakikipagbuno mga kapatid, hallelujah, sabi sa binasa natin kanina, may isang tao. Amen. But this time, hallelujah, is angel and God, kapag binasa natin ito mga kapatid. Hallelujah, bakit sinabing tao to sa unang versikulo? Sapagkat kung gaano kalakas si Jacob, mga kapatid. Amen. Malakas siya, mga kapatid. Nakikipagbuno. Hindi niya alam. At hindi rin natin alam. Nakikipagbuno tayo sa sarili natin lakas. Amen. Kaya ang ginawa sa kanya ng Panginoon, hallelujah, upang siya magpatira pa at magpuri sa ating Diyos, pipilayin ang kanyang pigi, mga kapatid, upang hindi na siya makatakbo. Amen. Hindi na siya makatakas, upang harapin niya ang mga pagsubok. Amen. Na kanyang kakaharapin sa kanyang daraanan. Amen. In this time, amen. Salamat sa Diyos, ang sabi ni Jacob, in this time, hawak-hawak ko na, hindi ko ito bibitawan, Panginoon. Amen. Hindi ko ito pakakawalan pa. First time, amen, in my life, mararanasan ko ang blessing, ang tunay na blessing sa Diyos. Hindi ito galing sa nakaw, hindi ito galing sa pandaraya. In the first time, ito'y galing sa Panginoon, kapatid. Amen. Kaya kapag galing sa Panginoon, at ito'y alam mong galing sa Panginoon, ang blessing na iyong natatanggap, huwag mong hayaan na mawala pa sa ating mga kapatid. Amen. Yaan si Jacob, mga kapatid. Amen. Na kung paano
tinuturuan din tayo mga kapatid ng Diyos sa ating buhay. Kuminsan ng tao mga kapatid, hallelujah, kapag may problema, ginagamit niya yung kanyang sariling lakas. Amen? Kaya ko to. Kaya ko to mag-isa. Kaya ko manalangin. Yes, kaya mo. Kaya mo magpuri mag-isa. Yes, kaya mo. Hallelujah. Ngunit kapag sariling lakas ng tao ang kanyang ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon, patay. Kaya paglabas pa lang dito sa panambahan, wala na. Ano nangyayari sa patay? Tumutumba. Sapagkat nadadaig siya ng kaaway. Amen? Ngunit kapag galing sa Panginoon ang blessing na sinasabi rito, in this time, ang sabi ni Jacob, hallelujah, hallelujah. Ngayon ko lang mararanasan ng biyaya ng Panginoon sa talang buhay ko. Mula pagkabata, mula sa sinapupunan ng aking ina. Hallelujah. Ngayon ko lang mararanasan ang biyaya ng Panginoon. Amen. Saan niya ito nakuha mga kapatid? Sa pamamagitan ng panalangin sa ating Panginoon. Sa pakipagbuno niya sa ating Diyos mga kapatid. Amen. Mula pagkabata, wala siyang ginawa kundi mandaya. Kaya dito sa oras na to, ang sabi ni Jacob, hallelujah, in this time, Lord, salamat sa blessing. Kinasama mo ako, Panginoon. Hallelujah, kinaawaan mo ako, Lord God, sa kabila ng ako hindi karapat dapat sa iyo. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 9, verse 12 hanggang 16, hallelujah, meron bagang hindi katwiran sa Panginoon? Hallelujah. Ang may ibig at ang tumatakbo ay walang magagawa. Ngunit dahil sa kaawaan ng Panginoon, gagamitin siya ng Diyos para sa kaluwalhatihan at sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Ito ang testimony, hallelujah, ni Jacob sa kanyang buhay. Umisa sa buhay ng isang Kristiyano, kinakailangan pa bang mapilay? Kinakailangan pa bang mapilay bago tumalon at magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag nating hayaan mga kapatid. Hallelujah. Jesus, na tayo habang may lakas pa, magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya kapag nakita natin, hallelujah, yung mga matatanda na sa iglesia nagpupuri, sumasayaw, gumugulong-gulong, praise the Lord, praise the Lord. Siguro yung tao na to, marami na napagtagumpayan sa buhay. Kaya ganoon na lang magpuri sa Panginoon. Amen. Pero yung mga bata, amen, nag-iisip bata. Amen, hallelujah. Hindi makapalakpak ng sapat kahit may problema na. Hindi maibigay sa Panginoon. Bakit? Kaya ko to. Amen. Nagsisimba naman ako every Friday. Nakikinig ako ng Bible study. Kaya ko to. Alam ko ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinanananangan niya ang sarili niya lakas. Amen. Hindi niya nakikita yung sa kanyang sarili. Bakit? Nangangatwiran siya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Kaya kapag nakakita siya ng mga tao na anak ng Diyos na nagpupuri, ano ba yan? Paulit-ulit, parang ano naman itong Pentecostal na to. Parang mga buwang. Salamat sa Diyos. Amen? Nagkakanta buwang-buwang tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Di baling mabuwang sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag lang mabuwang na mag-isa sa loob ng kwarto. Amen? Na nilalaso na at nabubulag na ng mga problema, kabiguan, sakit, karamdaman mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid, sa pagpupuri, amen, naisin natin, nakatulad ni Jacob. Amen. Mula sa pagsilang, at gayon din tayo mga kapatid, mula sa pagsilang natin, meron tayong simple nature sin sa ating buhay. At nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, natanggap ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, in this time. Kung kaya tayo nagpupuri sa Panginoon na may kagalakan, na binago ka niya, binago niya ako, hallelujah, sa dusap ng kasalanan. Na dati tayo bilanggo sa kasalanan mga kapatid. Lagi natin tatandaan, hallelujah, nung si Eva si Adan, pinatawad ng Diyos. Ngunit ang mga anghel na rebelyon, doon sila sa dagat-dagatang apoy at wala ng pag-asa. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, bago ka makipagkita kay Esau, kaya balik tayo, dito lang tayo mga kapatid, hallelujah, ay makipag-usap ka muna sa akin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa Panginoon. Bago ka humarap sa mga trial, sa mga pagsubok sa buhay mo. Hallelujah.
magpakababa tayo sa Panginoon. Amen. Humarap tayo sa Panginoon. Ano man ang gawin sa atin ng Panginoon, hallelujah, maging handa tayo, hallelujah, sapagkat ito'y sa ikatutuwid. Amen. Na-dislocate, amen. Ibig sabihin, nalihis man ang buto ni Jacob, mga kapatid. Amen. Pero dumiretso ang, kung kailan naging pilay, tsaka dumiretso ang lakad, mga kapatid. Amen. Tabi-tabi po. Amen. Hallelujah. Kung kailan naging pilay, tsaka dumiretso ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nga yung pain natin, mga kapatid, yung mga pain, amen, yung katigasan ng puso, pain, yan ay papalitan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Hindi yan mapapalitan dahil nagpupuri si kapatid, Nandun ako, pinagpupuri naman ako. Hindi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yan ang nais ng ating Panginoon. Hallelujah. Andiyan pa ba tayo, mga kapatid? Konti na lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya, tingnan natin, mga kapatid, sa pag-usap sa Panginoon, na siya'y nagpatiiwan. Amen. Nagpatiiwan siya at nanalangin. Hallelujah. At nakipagbuno. Hallelujah. Sa anghel ng Diyos. At siya'y binalian. Amen. Napilayan ang kanyang hita. Ang kasukasuhan. Hallelujah. Sa Genesis chapter 32:26, balikan natin. Bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. Ibig sabihin, mga kapatid, magdamag. Amen. Hindi 1 minuto, hindi 2 minuto. Magdamag to, mga kapatid. Nananalangin sa Diyos. Tumatangi sa Diyos. Dahil alam niya na sa oras na makita niya ang kanyang kapatid, papatayin siya at ang kanyang sambahayan. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, kapag may lalapit tayo sa Panginoon, talagang deep prayer, mga kapatid. Amen. Ako sa oras na to, hindi nyo rin alam yung behind ko. Amen. Amen. Ngunit sa oras na to, may nangyayari sa aking sambahayan na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, ngunit ipanalangin nyo. Amen. Amen. Ang aking anak. Hallelujah. Jesus. Na hindi ko alam. Nung kinausap ko yung anak ko, Tay, bakit nangyayari sa akin to? Yung anak kong lalaki. Bakit? Ba't nangyayari sa akin to? Pag-pray natin, anak. Hindi ko rin alam. Kailan pa ba yan? Kahapon lang. Kailan nangyari sa? 2 hours lang. Lord, kaya ba ito binigay mo? Pag-aaral? Pain, transform, through praise. Ano ba ang pagkukulang ko, Panginoon? Patawarin mo ako, Diyos. Hallelujah. Ano ba ang pagkukulang, O Diyos? Hallelujah. Minsan kailangan din natin magtanong sa Panginoon. Ngunit ang nais ng Panginoon, yung totoong pagpupuri sa Panginoon. Kung talaga natanggap mo ang blessing mula sa ating Panginoon, mula yung pagkabata, mula sa iyong pagsilang tulad ni Jacob, panghawakan mo. This time, ang sabi ng Panginoon, this praise, hallelujah, hallelujah, Jesus. Nagpupuri ako sa iyo, Panginoon, at hindi ko bibitawan. Hallelujah, sapagkat sa pagkakataong ito, ikaw ang magbibigay sa akin ng blessing. Hindi yung sarili kong lakas. Amen? Hallelujah. At sinabi niya, ano ang pangalan mo? At kanya sinabi, Jacob. Ibig sabihin ba, hindi alam ng Diyos. Amen? Ang pangalang Jacob. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang pangalang Jacob ay deceiver, manloloko, na alam naman natin ang gumagawa ng kasalanan ay hiwalay sa Diyos. At hindi nakikilala ng Diyos ang gumagawa ng kapalapastanganan sa Kanya. Ano ang pangalan mo, kapatid? Amen. Patawarin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Kaya pinalitan ang kanyang pangalang Israel. Amen. Hallelujah. At sinabi niya sa 28, at sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakapagbunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanai. Sa pamamagitan ng panalangin ni Jacob, sa pagbunyagi o pakikipaglaban niya sa buhay, sa pagtakbo, ginamit niya ang kanyang lakas, hallelujah, at sa pagbuno sa Panginoon, ginamit niya pa rin ang kanyang lakas. Amen. Sa panalangin, hindi mo kailangan gamitin yung sarili mong lakas. Amen. Amen. Ang gagamitin natin, spirit to spirit. Kaya nga ang pinanganak sa laman ay sa laman, ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu nga.
Amen, hallelujah. Kapag ang isang tao, mga kapatid, o mananampalataya, ay nananalangin sa pamamagitan ng kanyang lakas, pisikal na pangatawan, ay pipilayin siya ng ating Diyos. Amen. Pinilay siya rito, mga kapatid, na dislocate ang kanyang buto. Amen. Ngunit, nang dahil doon, mga kapatid, hallelujah, napagtagumpay niya ang kanyang nais. Amen. Is the blessed, mga kapatid, nabe-bless ako rito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nung sinabi ni Jacob, mula pagkabata, mula sa sasampupunan ng aking ina, nakamit ko ang mga bagay na gusto ko sa pamamagitan ng pandaraya. Ngunit ngayon, Panginoon, hallelujah, Jesus, hindi ko to bibitawan na Lord God, hallelujah, kahit magbukang liwayway pa, hallelujah, Jesus, di baling magbukang liwayway, wag lang magdapit hapon na hindi kita makikilala, Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ang pagbunigi sa Panginoon, hallelujah, ay sa Spirit, mga kapatid, ang panalangin. True praise, mga kapatid, kahit anong pain ng ating napagdadaanan. At siya tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamahid ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka sa aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Amen. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, dapat kilala natin kung sino ang dinadalangin natin. Amen. Bakit tinatanong mo pa ang aking pangalan? Nakikipagbuno ka sa panalangin? Lumalapit ka sa akin? Hindi mo pala ako kilala. Kaya sa inawit natin, salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Bakit nagtatanong ka pa sa akin? Kung anong pangalan ko? Amen? Hallelujah. At doon, mga kapatid, hallelujah, ay binasbasan siya ng ating Panginoon. Hallelujah. At tinawag ni Jacob, ang pangalang ng dakong yon ay Peniel, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos na mukhaan at naligtas ang aking buhay. Alam naman natin na wala pang nakakakita sa Panginoon. Ngunit dahil sa relasyon natin sa Panginoon, amen, nakikita natin kung paano kumilos ang kapangyarihan niya, ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikita natin ang mukhaan by pray ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga si Felipe, nasabi na, Panginoon Jesus, pakita mo sa amin ang Ama, ito'y sukat na sa amin. Amen. Kaya sinabi niya ron, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi sinasabi rito na pisikal, kundi sa gawa at kapangyarihan at sa biyaya ng Panginoon. Kung paano, nakikitulad dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa panalangin natin sa Panginoon, hallelujah, sa altar call, hallelujah, Jesus, dapat kilala natin ang ating sinasamba at tinatawag. Amen. At sa paglapit natin sa Panginoon, tandaan natin, ang blessing ng ating Panginoon ay nasa bawat isa na. Amen. Kaya dito, sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, ay panghawakan nating matibay kung anong biyaya ba ang binigay sa atin ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ng Panginoon. Amen. At higit sa lahat, hallelujah, yung buhay na walang hanggan na ating, kung bakit tayo nandito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa 31, at sinikatan siya ng araw at siya'y nagdadaan sa Peniel at siya'y napipilay sa hita niya. Hallelujah. Dito, mga kapatid, makikita natin, pinabalik siya kay Esau. Haharapin na si Esau, nakipagbuno sa Diyos. Amen? Para makuha yung blessing. At sa pagkakataong ito, kung kailan haharap siya kay Esau, at saka pa siya napilay. Amen? Hallelujah. Nakuha natin, mga kapatid, kung kailan haharap siya sa kanyang kapatid na matagal na siyang hinahanap upang patayin, ay haharap pa siyang pilay para hindi makatakbo. Amen? Hallelujah. Gayun din sa ating, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ang bawat isa sa atin ay ginagamit ng Panginoon, huwag na nating hintayin na tayo pilayin ng Panginoon para lumapit pa sa Kanya. Amen. Amen. Lumapit tayo na may kasiglahan, kalakasan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Upang hindi tayo makaalis sa presensya ng ating Diyos. Lord, harap ako sa aking kapatid. Paano ako makakatakbo niyan? Paano ako makakalaban sa Kanya? Paano ko may pagtatanggol ang aking sambahayan kung pilay ako? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise God. So sa pagkakataon na yun mga kapatid, hallelujah. Nung humarap si Jacob sa kanyang kapatid, bagamat siya'y pilay, hallelujah. Jesus, at na makasalubong niya ang kanyang kapatid, ay ine-expect niya, hallelujah. Nandoon, nagbigay siya ng mga alay para sa kapatid. Peace and offering. Amen. May peace. Minsan, tayo nagbibigay na ng peace offering sa kapatid. Ang arte pa. Mataas kay pride. Nasaktan ng damdamin ko. Amen. Hallelujah. Nagbibigay tayo ng peace offering sa ating kapatid. Ayaw pa. Amen. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, kapag kasama natin ang Panginoon, kahit walang peace and offering o anumang bagay yan, patatawarin tayo ng ating mga kaaway mga kapatid. Ang ine-expect niya na siya'y papatay ni Esau, nagkabaliktad mga kapatid. Nag-transform dahil sa kanyang pagpe-pray sa ating Panginoon. Nung paglapit sa kanya ng kanyang kapatid, niyakap siya. Amen. Ang inaasahan niya ng mga bagay na siya'y papatayin at bibihagin ng kanyang sambahayan, hallelujah, hindi nangyari. Bakit? Sapagkat kasama niya ang Diyos sa kanyang mga lakad, mga kapatid. Amen. Huwag mo sabihin ikaw ay mahina. Huwag mo sabihin ikaw ay pilay. Amen. Pagkasama natin ang Diyos, hallelujah, walang sino mang laban sa ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, na kahit na-dislocate, amen, ang buto ni Jacob, mga kapatid, hallelujah, ang totoong kalaban niya ay ang kanyang flesh. Hallelujah. Kaya nga sa ating flesh sa pagpupuri, hallelujah, patay na tong flesh na to. Amen. Hallelujah. Pilayin na tong mga gawa ng laman na to. Kung tayo talagang tapat at sumasamba sa ating Panginoon. Ngunit kung ang flesh na to ay palagi mananaig, hallelujah, ay mawawala ng kabuluhan ang pagpupuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Walang laban ng flesh. Hallelujah. Kung mananaig, hallelujah, ang Espiritu sa ating buhay. Praise God. Nawala ang lakas niya, mga kapatid. Takbo. Ayaw niya nang tumakbo. Pagod na nay. Pagod na. Humarap na siya sa kapatid niya. Handa na siya. Amen. Sapagkat yun naman ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi na siya makatakbo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dito mga kapatid, hallelujah, kung paano yung pakipag-wrestling. Amen. Ano ba yung wrestling? Ito yung kanina, yung pakipagbuno niya, no? Yung hindi niya binibitawan hanggang magbukal liwayway na. Praise God. At sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat magbubukal liwayway na. Hallelujah. At kanya sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa umagang ito mga kapatid, tayo tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Nawa, meron tayong natutunan. Hallelujah. Hallelujah.